Sa isang maliit na baryo sa Isabela, tahimik ang buhay ng pamilya ni Arman. Napapaligiran ng palayan ang kanilang munting bahay na gawa sa kahoy at yero. Simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Sa umaga, maririnig ang tilaok ng manok at ang banayad na hangin na dumadampi sa mga puno. Tila paalala na kahit mahirap ang buhay, may pag-asa pa rin sa bawat pagsikat ng araw. Si Arman ang haligi ng tahanan, isang masipag at mapagmahal na ama. Handa niyang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi sapat ang kinikita niya bilang isang arawang manggagawa sa bukid. Madalas kulang pa ang kanilang pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang asawa na si Loisa ay isang mapagmahal at matyagang ina. Siya ang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Si Justin na 10 taong gulang at si Christine na 8 taong gulang. Kahit salat sa buhay, sinisigurado ni Loisa na may pagkain sa hapagkainan at may pagmamahal na mararamdaman ang kanyang mga anak. Ma, kailan po tayo magkakaroon ng sarili nating tindahan? Inosenteng tanong ni Justin. Isang gabi habang sila'y kumakain ng simpleng ulam na tuyo at pati na rin gulay. Ngumiti si Loisa kahit may bahid ng lungkot. Balang araw anak, basta't magsikap lang tayo at magtulungan. Tahimik lang si Arman habang nakikinig. Ramdam niya ang pangarap ng kanyang pamilya at ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Gusto niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mag-iina. Ngunit tila kulang ang kanyang kakayahan sa kasalukuyan. Isang araw, habang nasa palengke si Arman, may narinig siyang usapan patungkol sa trabaho sa barko. Kailangan daw ng mga waiter sa isang passenger ship. Malaki ang sahod at may pagkakataong makapag-ipon. Para kay Arman, parang liwanag iyon sa gitna ng dilim. Pag-uwi niya, agad niyang ibinahagi ang balita kay Loisa. Loisa, may oportunidad akong nakita. Pwede akong magtrabaho sa barko bilang waiter. Malaki ang sahod at makakaipon tayo. Mabibigyan ko na kayo ng mas magandang buhay. Seryosong sabi niya. Natahimik si Loisa. Hindi niya inaasahan ng ganitong desisyon. Ang ibig sabihin nito ay malalayo si Arman sa kanila sa matagal na panahon. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. Pilit na itinatago ang pangamba. Oo, para sa inyo, para sa atin, para sa kinabukasan ng mga bata. Napatingin si Loisa sa kanilang mga anak na masayang naglalaro sa labas. Napabuntong hininga siya. Kung ito ang paraan para makaahon sila sa hirap, kailangan niyang maging matatag. Makalipas ang ilang linggo, natanggap si Arman sa trabaho. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Isang araw na puno ng saya at lungkot. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga anak. Mag-aaral kayo ng mabuti ha. Susuportahan ko kayo kahit malayo ako. Sabi niya kay Justin at Christine. Opo, itay. Sabay tugon ng mga bata, kahit may luha sa kanilang mga mata. Humarap siya kay Loisa. Ahalagaan ko kayo kahit malayo ako. Pangako, babalik ako na may mas magandang buhay na para sa atin. Tumango si Loisa. Pilit nang umiti. Mag-ingat ka palagi ha. Habang papaalis si Arman, ramdam niya ang bigat ng paghihiwalay. Ngunit mas matimbang ang kanyang pangarap, ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa araw na yon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa at mga pagsubok na hindi nila inaasahan. Lumipas ang mga buwan matapos makasampa ni Arman sa barko at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya sa Isabela. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Loisa. Dumating ang unang padala ni Arman, mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang inayos ang budget. Pagkain,
matrikula ng mga bata at kaunting ipon para sa kinabukasan. Hindi na sila kinakapos tulad ng dati. Nakakakain na sila ng maayos at paminsan-minsan ay nakakabili pa ng kaunting luho para sa mga bata. Ma, ang sarap po ng ulam natin ngayon. Masayang sabi ni Christine habang ito ay kumakain ng adobo. Ngumiti si Loisa. Salamat talaga sa tatay niyo. Nagsisikap siya para sa atin. Bukod sa padala, regular din ang komunikasyon ni Arman. Halos gabi-gabi silang nag-uusap sa telepono. Ikinikwento nito ang kanyang trabaho bilang waiter sa passenger ship. Kung papaano siyang napapagod, ngunit masaya dahil alam niyang para iyon sa kanyang pamilya. Pagtiisan niyo muna ha, kaunting sakripisyo lang to. Kapag nakaipon ako, uuwi ako at magsisimula tayo ng negosyo. Sabi ni Arman sa isang tawag. Miss ka na namin, tay. Malungkot na sabi ni Justin. Miss na miss ko na rin kayo. Para sa inyo ang lahat ng ito, tugon niya. Sa mga panahong iyon, tila perpekto ang lahat. Parang unti-unting natutupad ang pangarap nilang makaahon sa hirap. Ngunit habang tumatagal, may mga pagbabagong hindi kaagad napansin ni Loisa. Naging mas madalang na ang pagtawag ni Arman. Kung dati gabi-gabi silang nag-uusap, naging lingguhan na lamang. Hanggang sa minsan, ay halos wala na. Kapag tumatawag si Loisa, madalas ay hindi sinasagot. At kapag nagkakataong sumagot, tila laging pagod at iritable si Arman. Arman, kamusta ka na? Hindi ka na halos tumatawag Maingat na tanong ni Loisa isang gabi. Busy lang. Maraming trabaho dito. Hindi ba pwedeng intindihin mo na lang? Medyo mataray na sagot ni Arman. Natahimik si Loisa. Hindi niya iyon nakasanayan. Dati ay mahinahon at mapagmahal itong kausap. Ganun ba? Pasensya na ha. Mahina niyang tugon. Basta okay lang ako dito. Huwag ka nang masyadong magtanong. Mabilis na sabi ni Arman bago pa tuluyang ibaba ang tawag. Napabuntong hininga si Loisa. May kakaiba. Meron talagang nagbago. Ngunit pilit niyang inunawa ang asawa. Siguro nga ay pagod lang ito. Hindi biro ang magtrabaho sa barko. Malayo sa pamilya. Mahirap ang trabaho at nakakapagod. Ilang linggo pa ang lumipas, lalo pang naging bihira ang komunikasyon. Dumating sa punto na halos isang buwan nang walang balita mula kay Arman. Doon na nagsimulang mangamba si Loisa. Isang hapon, habang namimili siya sa palengke, may nakasalubong siyang isang lalaki. Dating katrabaho ni Arman na taga-kanila rin. Loisa, kamusta? Matagal ko nang hindi nakikita si Arman Bati nito. Napakunot ng noon ni Loisa. Nasa barko pa rin siya. Bakit? Nag-alangan ang lalaki bago sumagot. Akala ko alam mo na. Bumaba na siya sa barko ilang linggo nang nakakalipas. Parang gumuho ang mundo ni Loisa sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Oo, bumaba na siya. Hindi ko lang alam kung nasaan na siya ngayon. Hindi na halos marinig ni Loisa ang mga sumunod na balita. Umiikot ang kanyang paningin. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Bumaba na si Arman? Pero bakit hindi niya sinabi? Bakit wala man lamang tawag o mensahe? Sa araw na yon, nagsimulang pumasok sa isip ni Loisa ang mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. At kasabay ng mga tanong na yon, ang unti-unting pag-usbong ng isang masakit na hinala. Hindi mapakali si Loisa mula nang marinig niya ang balita. Parang paulit-ulit na umuukil sa kanyang isipan ang sinabi ng dating katrabaho ni Arman. Bumaba na raw ito sa barko. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Katabi niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Kunit siya ay gising na gising. Pinipilit na unawain ang mga bagay na hindi niya may paliwanag. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ng pagluha. Kinabukasan, nagpasya si Loisa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi na sapat ang paghihintay at pag-asa.
Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nagbilin siya sa kanyang kapitbahay na pansamantalang magbantay sa kanyang mga anak at bumiyahe papuntang Maynila. Sa buong biyahe, halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Takot, kaba, at pag-asa na sana ay mali ang kanyang iniisip. Pagdating sa Maynila, tinulungan siya ng ilang kakilala ni Arman upang matunton kung saan ito posibleng naroon. Hindi naging madali ang paghahanap. Ngunit sa wakas, may isang address na ibinigay sa kanya. Kinabahan si Loisa habang papalapit sa lugar. Isang simpleng bahay sa isang masikip na eskinita. Huminto siya sa tapat nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. At doon, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Nakita niya si Arman, nakaupo sa mesa. Masayang kumakain kasama ang isang babae at 3 batang hindi niya kilala. Tumatawa ito. Tila walang problema. Tila walang iniwang pamilya sa probinsya. Parang sinaksak ang puso ni Loisa sa kanyang nakita. Ang lalaking pinanghahawakan niya, ang lalaking pinaniniwalaan niyang nagsusumika para sa kanila, ay may iba na palang buhay. At hindi lang basta babae. Isang babae na may mga anak, na tila tinanggap na rin ni Arman bilang sarili niyang pamilya. Napaatras si Loisa. Hindi niya kinaya ang eksena. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Ayaw niyang mag-iskandalo. Ayaw niyang makita siya ni Arman sa ganitong kalagayan. Wasak, sugatan, at puno ng tanong. Tahimik siyang umalis. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat yabag ay may kasamang kirot na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad siya palayo, doon na siya tuluyang napahagulgol. Bakit, Arman? Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung saan siya nagkulang. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala, ang mga pangako, ang mga tawanan, ang mga panahong buo pa ang kanilang pamilya. Ngayon, parang lahat ng iyon ay naging kasinungalingan. Makalipas ang ilang oras, nagpa siyang bumalik si Loisa sa Isabela. Hindi niya kayang manatili pa sa Maynila. Hindi niya kayang harapin si Arman. Hindi pa. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang mga anak. Ma, namiss ka namin. Masayang sabi ni Christine habang niyayakap siya. Pinilit ngumiti ni Loisa kahit basag ang kanyang puso. Namiss ko rin kayo, mga anak. Nasaan po si Papa? Nakauwi na po ba siya? Inosenteng tanong ni Justin. Parang may kumurot sa dibdib ni Loisa. Sandali siyang natahimik. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi pa, anak. Baka busy pa siya. Sagot niya. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga anak, tahimik na umiiyak si Loisa. Dala niya ang isang katotohanan na hindi niya alam kung papaanong sasabihin. Isang katotohanan kayang sirain ang mundo ng kanyang mga anak. At sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagay ang malinaw. Hindi na magiging pareho ang lahat. Ilang araw matapos ang pag-uwi ni Loisa mula sa Maynila, pilit niyang ibinalik sa normal ang kanilang buhay. Kumising siya ng maaga. Nagluluto, inaasikaso ang mga bata, at sinusubukang itago ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang lihim na unti-unting sumisira sa kanya. Hindi niya alam kung kailan o papaano niyang haharapin si Arman. At tila ba sinagot ng tadhana ang kanyang katanungan. Isang hapon, habang naglilinis si Loisa sa kanilang bahay, may narinig siyang boses mula sa labas. Ma, narito na po si Papa. Parang huminto ang mundo ni Loisa. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at doon niya nakita si Arman, nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. May dalang bag at tila ba walang nangyaring mali. Masayang tumakbo si Justin at Christine papunta sa kanilang ama. Papa, miss ka na namin. Sabay nilang sigaw habang yakap-yakap si Arman.
Ngumiti si Arman at hinaplos ang buhok ng kanyang mga anak. Miss ko rin kayo, mga anak. Tahimik lang si Loisa habang pinagmamasdan ng eksena. Sa loob niya, may naglalaban, galit, sakit at pangungulila. Pero para sa mga bata, pinili niyang maging kalmado, ngunit alam niyang darating ang oras ng katotohanan. Kinagabihan, matapos makatulog ang mga bata, nagharap sina Loisa at Arman sa loob ng kanilang kwarto. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang pag-uusap. Bakit hindi mo sinabi sa amin na bumaba ka na sa barko? Diretso ngunit nanginginig na tanong ni Loisa. Hindi kaagad sumagot si Arman. Umupo ito sa gilid ng kama. Tila nag-iipon ng lakas. Loisa, may kailangan akong sabihin sa'yo. Seryoso niyang sabi. Napapikit si Loisa. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Ngunit masakit pa rin itong marinig mula mismo kay Arman. May iba na ako. Diretsa ang sabi ni Arman. Parang muling nadurog ang puso ni Loisa. Kahit alam na niya ang katotohanan. Yung babaeng nakita mo sa Maynila, siya na ang kasama ko ngayon. Dugtong pa nito. Hindi napigilan ni Loisa ang kanyang mga luha. Paano mo nagawa yun, Arman? Paano mo nagawang ipagpalit kami? Basag ang boses niyang tanong. Napayuko si Arman. Hindi ko rin alam kung papaanong nangyari. Basta na lang akong napagod. Napagod ako sa lahat. Kay Ingrid, doon ko naramdaman ng saya at kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Parang tinaga ang puso ni Loisa sa narinig. Kapayapaan? Mapait niyang ulit. At kami? Hindi ba kami naging sapat sa'yo? Hindi ko sinasabi na wala kayong halaga. Pero ibang nararamdaman ko sa kanya. Paliwanag ni Arman. Napailing si Loisa. Halos hindi makapaniwala. Alam mo ba ang sinasabi mo? Iiwan mo kami? Iiwan mo ang sarili mong mga anak para sa babaeng may sarili ring pamilya? Nanginginig niyang sabi. Hindi niya napansin na nasa labas na pala ng kwarto sina Justin at Christine. Nakikinig sa kanilang usapan. Anong mangyayari sa amin ni Tay? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Justin. Napalingon si Loisa at Arman. Nakita nila ang dalawang bata. Luhaan, sugatan sa katotohanang hindi nila dapat marinig. Sandaling natahimik si Arman, ngunit tila na naig ang kanyang desisyon. Pasensya na, pero ito ang gusto ko. Malamig niyang sagot. Tuluyan nang ang bumigay si Loisa. Iiwan mo kami? Para alagahan ang anak ng iba? Umiiyak niyang sabi. Ngunit hindi na nagbago ang isip ni Arman. Walang lingon-lingon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay. Arman! Sigaw ni Loisa, ngunit hindi na ito tumigil. Sa gabing iyon, tuluyan nang ang nawasak ang kanilang pamilya. At sa likod ng saradong pintuan, isang ina at dalawang mga anak ang naiwan. Durog, nakiisa, at pilit nahaharap sa bagong realidad ng kanilang buhay. Matapos iwan ni Arman ang kanyang pamilya, tila naging mas tahimik ang kanilang bahay. Isang katahimikan na punong-puno ng sakit at pangungulila. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, naroon ang alaala ng isang pamilyang minsang buo. Ngunit walang oras si Loisa para tuluyang lamunin ng lungkot. Kailangan niyang maging matatag para sa mga bata. Sa mga unang linggo, hirap na hirap si Loisa. Hindi lamang emosyonal ang kanyang pinagdaraanan, kung hindi pati na rin ang bigat ng responsibilidad na iniwan ni Arman. Wala nang pumapasok na pera. Wala nang padala. Wala nang masasandalan kung hindi ang sarili. Ngunit hindi siya sumuko. Maaga siyang gumigising araw-araw, bago pa sumikat ang araw. Pupunta siya sa palengke upang bumili ng isda, at pagkatapos ay magtitinda sa gilid ng kalsada. Kahit hindi siya sanay sa ganitong trabaho, tinanggap niya ito alang-alang sa kanyang mga anak. Ma, tulungan na po kita, sabi ni Justin isang umaga, habang inaayos nila ang paninda. Hindi na anak, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Yan ang paraan para hindi niyo maranasan ang hirap na dinadanas ko ngayon. Sagot ni Loisa.
kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. Si Christine naman ay tahimik lang, ngunit ramdam ni Loisa ang lungkot nito. Madalas niyang nakikita ang anak na nakatitig sa malayo. Tila hinahanap ang pagmamahal ng amang bigla na lamang nawala. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan, biglang nagsalita si Christine. Ma, papalik pa po ba si Papa? Parang piniga ang puso ni Loisa sa tanong na yon. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Hindi ko alam anak, pero kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa inyo. Tumango si Christine, ngunit hindi nito maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, pinilit ni Loisa na maging matatag. Hindi siya umasa kay Arman. Kahit may mga kapitbahay na nagsasabi na kasuhan niya ito para mapanagot, pinili niyang manahimik. Mas importante sa akin ang kapayapaan ng mga anak ko, sabi niya sa isang kaibigan. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman nila. Unti-unting natutunan ni Loisa ang pasikot-sikot ng kanyang bagong buhay. Natuto siyang makipagtawaran sa palengke, magbuhat ng mabibigat na paninda, at magtiis kahit masakit ang katawan. May mga araw na halos wala siyang benta. May mga gabi na iiyak siya ng tahimik habang tulog ang mga bata. Ngunit sa bawat patak ng luha, may kasamang panibagong lakas. Lumipas ang mga taon, at sa kabila ng hirap, napalaki ni Loisa ang kanyang mga anak na may respeto, sipag, at pangarap sa buhay. Si Justin ay naging responsable at determinado. Si Christine naman ay lumaking mabait ngunit matatag. Sa kabila ng kawalan ng isang ama, hindi sila nawalan ng direksyon dahil sa pagmamahal at sakripisyo ng kanilang ina. At sa puso ni Loisa, kahit masakit ang nakaraan, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Balang araw, ang lahat ng kanyang paghihirap ay magbubunga rin. At kapag dumating ang araw na yon, papapatunayan niya na kahit iniwan sila, kaya nilang bumangon. Mag-isa, ngunit hindi kailanman nag-iisa sa pagmamahal ng isa't isa. Lumipas ang 15 taon na tila isang iglap lamang. Ngunit sa bawat araw na yon ay nakaukit ang sakripisyo, pagod at walang sawang pagmamahal ni Loisa para sa kanyang pamilya. Ang dating maliit at luma nilang bahay ay napalitan na ng isang maayos at bagong renovate na tahanan. Hindi man ito marangya, ngunit sapat upang makita kung gaano kalayo ang narating nilang mag-iina mula sa kahirapang minsang bumalot sa kanilang buhay. Sa sala ng kanilang bahay, nakasabit ang mga diploma. Patunay ng tagumpay na pinaghirapan nilang makamit. Si Justin, ang dating batang nangangarap lamang, ay isa ng ganap na accountant sa isang kilalang kumpanya. Responsable, matalino, at determinado. Taglay niya ang lahat ng katangiang hinubog ng hirap ng buhay. Samantala, si Christine ay isa ng nurse sa isang ospital. Kilala siya sa kanyang malasakit sa mga pasyente at sipag sa trabaho. Sa bawat araw, siya ay naglilingkod. Dala niya ang inspirasyon ng kanyang ina. Isang umaga, habang nagkakape si Loisa sa kanilang veranda, pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na abala sa paghahanda para sa trabaho. Ma, huwag ka na pong mag-alala sa amin ha. Kaya na namin ang lahat. Nakangiting sabi ni Justin habang inaayos ang kanyang bag. Oo nga ma, panahon naman na ikaw naman ang magpahinga. Dagdag ni Christine. Napangiti si Loisa, ngunit hindi niya napigilang mapaluha. Hindi ko akalaing mararating natin ito. Mahina niyang sabi. Dati, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pangkain natin. Pero ngayon, kayo na ang nagbibigay sa akin ng ginhawa. Lumapit ang dalawang magkapatid at niyakap ang kanilang ina. Dahil ito sa'yo ma, sabay nilang sabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Loisa ang tunay na tagumpay. Hindi sa dami ng pera, kung hindi sa pagmamahal at pagkakaisa nilang mag-iina. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Maraming gabi ng gutom, pagod at pagluha. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo silang tumibay. Hindi na rin nila madalas pag-usapan si Arman. Para sa kanila, isa na lamang siyang bahagi ng nakaraan.
Isang sugat na unti-unting naghilom sa paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagtanim ng galit si Loisa sa puso ng kanyang mga anak. Hindi tayo dapat magkimkim ng galit, ha? Madalas niyang paalala. Mas mabuti nang magpatawad. Hindi para sa kanila, kung hindi para sa sarili natin. Lumaki sina Justin at Christine na may pangunawa sa nangyari. Ngunit hindi nila hinayaang sirain ito ang kanilang kinabukasan. Sa halip, ginawa nila itong inspirasyon upang magsikap at patunayan na kaya nilang magtagumpay kahit wala ang kanilang ama. Sa bawat tagumpay na kanilang natatamasa, dala nila ang alaala ng kanilang ina, ang babaeng hindi sumuko kahit na iniwan siya ng taong inaasahan niyang makakasama habang buhay. At habang nakaupo si Loisa sa kanilang veranda, pinagmamasdan ng tahimik na paligid, napangiti siya. Sapagkat sa wakas, dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Ang araw na mapapatunayan niyang ang lahat ng kanyang pagod at luha ay hindi nasayang. Ang araw na masasabi niyang kahit iniwan sila, nakayanan nilang bumuo ng isang mas matatag at mas masayang pamilya. Habang tahimik at mas maayos ang buhay ni Loisa at ng kanyang mga anak sa Isabela, kabaliktaran naman ang nangyayari sa buhay ni Arman sa Maynila. Sa simula, inakala ni Arman na natagpuan na niya ang kaligayahan kay Ingrid. Buo ang kanyang paniniwala na tama ang kanyang desisyon, na ang iniwan niyang pamilya ay kapalit ng mas magaan at mas masayang buhay. Tinanggap niya ang 3 mga anak ni Ingrid na parang sarili niyang dugo. Pinagsikapan niyang maging mabuting ama sa mga ito, kahit hindi niya naman ito kaano-ano. Ngunit ang saya na kanyang hinabol ay unti-unting naglaho. Matapos ang ilang taon, sinubukan ni Arman na muling makasampa sa barko. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya pinalad. Bumagsak siya sa medical exam. Isang dagok na hindi niya inaasahan. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unting nawala ang kanyang pinagkakakitaan. Nahirapan siyang maghanap ng trabaho na sapat ang kita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At kasabay ng pagkawala ng kanyang kakayahang magbigay, ang pagbabago ng ugali ni Ingrid. Kung dati ay maalaga at malambing ito, ngayon ay madalas na itong magalit. Arman, paano na tayo? Wala ka ng trabaho. Paano ko bubuhayin ang mga anak ko? Madalas na sigaw nito. Pinilit ni Arman na magpakatatag. Gagawan ko ng paraan. Maghahanap ako ng trabaho para mabuhay ang pamilya natin. Konting pasensya lang. Ngunit tila hindi sapat ang kanyang mga salita. Isang gabi, umuwi si Arman ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tahimik ang bahay. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. At doon niya nahuli si Ingrid, kasama ang ibang lalaki. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ingrid, anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Hindi man lamang nagulat ang babae. Sa halip, malamig itong tumingin kay Arman. Ano sa tingin mo? Walang emosyon itong sagot. Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Sigaw ni Arman, puno ng sakit at galit. Tapos ito lang pala ang igaganti mo sa akin? Napairap si Ingrid. Bakit? Sinabi ko bang iwanan mo sila? Desisyon mo hindi ba? Parang sinampal si Arman sa katotohanan. Wala ka ng pera, Arman. Wala ka ng silbi sa akin at sa aking mga anak. Diretsa ang sabi ni Ingrid. Hindi makapaniwala si Arman sa kanyang narinig. Kaya ba ayaw mong magkanak tayo? Dahil hindi mo talaga ako mahal? Tanong niya, halos papulong. Ngumisi si Ingrid. Nakipagrelasyon lang naman ako sa'yo para mabuhay ko ang mga anak ko. Hindi ko kasalanan na nabulag sa akin. Tuluyan nang nadurog si Arman. Ngayon, pwede ka nang umalis. Bumalik ka na sa pamilya mo. Pagsama-sama kayo. Tapos na ako sa'yo. Dagdag pa nito. Walang lakas na umalis si Arman. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Ang babaeng ipinaglaban niya, ang perang pinaghirapan niya, at ang buhay na pinili niyang kapalit ng kanyang tunay na pamilya. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada,
Doon niya unti-unting naunawaan ang bigat ng kanyang mga desisyon. Iniwan niya ang kanyang pamilyang tunay na nagmamahal sa kanya para sa isang ilusyon ng kaligayahan. At ngayon, wala na siyang kahit na ano. Mag-isa, wasak at puno ng pagsisisi na huli na para baguhin. Pagod, marumi at halos wala ng lakas. Ganito ang kalagayan ni Arman habang naglalakad pabalik sa Isabela. Matagal niyang pinag-isipan kung haharap pa ba siya sa pamilyang iniwan niya. Ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Baon niya ang pag-asang kahit papaano, baka mapatawad pa siya. Pagdating niya sa baryo, maraming nakapansin sa kanyang kalagayan. Ang dating maayos at matipunong lalaki ay halos hindi na makilala. Payat, kuskusin at puno ng panghihinayang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang dating bahay. Ngunit laking gulat niya nang makita ang pagbabago. Ang dating luma at simpleng tahanan ay napalitan ng isang maayos at magandang bahay. Halatang umasenso ang buhay ng kanyang pamilya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Nangingilid ang kanyang mga luha. Nangingilid ang kanyang kamay habang kumakatok sa pinto. Ilang sandali pa, bumukas ito. Tumambad sa kanya si Loisa. Tahimik, matatag, at ibang-iba na sa babaeng iniwan niya noon. Nagkatitigan silang dalawa. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ngunit punong-puno ng emosyon ng sandaling iyon. Loisa, mahina niyang tawag. Hindi kaagad sumagot si Loisa. Tinitigan lamang niya si Arman. Tila sinusukat kung sino ang lalaking nasa harap niya ngayon. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Parang piniga ang puso ni Arman. Pwede ba akong makiusap? Nanginginig niyang sabi. Gusto ko lang sana kayong makita at humingi ng tawad. Napabuntong hininga si Loisa, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon. Sa likuran niya, lumabas sina Justin at Christine. Ngayon ay malalaki na sila. Matatag, maayos, at halatang malayo na sa mga batang iniwan ni Arman noon. Papa? Mahinang sabi ni Christine, ngunit walang saya sa kanyang boses. Si Justin naman ay tahimik lang, ngunit halata ang bigat ng kanyang tingin. Mga anak, patawarin niyo ako, umiiyak na sabi ni Arman habang lumuluhod sa harapan nila. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Iniwan ko kayo. Pinili ko ang maling tao. Sana mapatawad niyo pa ako. Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Ilang sandali pa, si Justin ay nagsalita. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin? May naon ngunit matalim niyang tanong. Habang masaya ka sa iba, kami, halos wala nang makain. Napayuko si Arman. Hindi makasagot. Si Mama ang nagsakripisyo para sa amin. Dagdag ni Christine. Hindi ka namin hinanap dahil pinili mong mawala. Tumulo ang luha ni Arman. Hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili. Lumapit si Loisa, ngunit hindi para yakapin siya. Kaya ka bumalik dahil wala ka nang mapuntahan? Hindi dahil mahal mo kami? Diretsa ang sabi niya. Hindi totoo yan. Nagsisisi ako. Pilit na sagot ni Arman. Pero huli na. Putol ni Loisa. Tahimik siyang tumingin kay Arman. Walang galit, ngunit wala na ring pagmamahal. Pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin nun, natatanggapin pa kita sa buhay namin. Parang tuluyang nadurog si Arman sa mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang lakas, walang direksyon. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang tahanan. Habang papalayo siya sa bahay, wala ni isa ang humabol o tumawag sa kanya. At sa paglipas ng mga araw, tuluyan na siyang naging palaboy. Namumuhay mag-isa, bit-bit ang mabigat na pagsisisi. Sa kabilang banda, patuloy ang buhay ni Loisa, Justin at Christine. Masaya, tahimik at buo sa kabila ng kanilang nakaraan. At sa kwentong ito, isang katotohanan ang nanatili. Ang bawat desisyon ay may kapalit at ang pamilyang pinabayaan ay hindi na basta-bastang mababawi. Lumipas ang mga taon.
At patuloy na umagos ang buhay para kina Loisa at sa kanyang mga anak. Ang dating sugat na iniwan ng nakaraan, hindi man tuluyang nawala, ngunit natutunan nilang tanggapin at yakapin bilang bahagi ng kanilang kwento. Sa kanilang tahanan sa Isabela, madalas marinig ang tawanan. Tuwing umaga, nagkakasabay-sabay pa rin silang mag-agahan kapag may oras. Si Justin, abala sa kanyang trabaho bilang accountant, at si Christine naman, patuloy sa kanyang paglilingkod bilang nurse. Parehong may pusong puno ng pasasalamat sa kanilang ina. Si Loisa naman ay mas piniling mamuhay ng payapa. Madalas siyang makitang nakaupo sa veranda, hawak ang isang tasa ng kape. Pinagmamasdan ng paligid na minsan nilang pinangarap lamang. Hindi na siya ang babaeng wasak at umiiyak gabi-gabi. Isa na siyang babaeng matatag, hinubog ng sakit, pinalakas ng responsibilidad, at pinanday ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Minsan habang sila'y magkakasamang kumakain, napag-usapan nila ang nakaraan. Ma, kung babalik ulit si Papa, tatanggapin mo pa ba siya? Tanong ni Christine, hindi nagalit, puno na ng pag-unawa. Ngumiti si Loisa, isang ngiting payapa. Pinatawad ko na siya noon pa. Sagot niya. Pero may mga bagay na hindi na dapat balikan. Hindi dahil sa galit ako, kung hindi dahil natuto na ako. Tumango ang kanyang mga anak. Naiintindihan nila yon. Hindi lahat ng pagpapatawad ay nangangahulugang pagbabalik. Sa kabilang banda, si Arman ay patuloy na namumuhay sa anino ng kanyang nakaraan. May mga nakapagsasabing minsan ay nakikita siyang naglalakad sa kung saan. Tahimik, tila may hinahanap na hindi niya muling matagpuan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na natutunan ng bawat isa sa kanilang kwento. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa pagiging kompleto, kung hindi sa pagmamahal, sakripisyo, at pananatili sa isa't isa sa kabila ng lahat. At ang mga desisyon, lalo na ang mga ginawa dahil sa pansariling kaligayahan, ay may kapalit na hindi kayang burahin ng panahon. Sa uli, ang kwento ni Loisa ay hindi na lamang kwento ng sakit at pagtataksil. Ito ay kwento ng isang ina na hindi sumuko, ng mga anak na nagsumikap, at ng isang pamilya na kahit nasira ay muling nabuo. Hindi dahil sa nasaktan, hindi dahil sa nakaraan, kung hindi dahil sa lakas nilang harapin ng sama-sama ang hinaharap. At doon nagwakas ang kanilang kwento, hindi sa lungkot, kung hindi sa tahimik na tagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon, at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!